kag natong tanan, magpadayon ta sa pagtuon sa the Book of Psalms, ika-132. Ipadayon na to ang Psalm 85. Ug atong tapuson this morning, mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for the opportunity to hear another message sa pagtapos sa Psalm 85. And I pray Lord that you will use me, empower me to deliver your message according to your will. And please prepare our hearts, Lord, to understand. Kay ang mga nahitabo before, this is a lesson for us. Para dili na ma-repeat ang history sa among kinabuhi. You wanted us to follow you and to understand your perfect will. Para ang among pagpangalagad, Lord, walay daghan nga mga sipyat nga mahimong costly, daghan masayang nga panahon, resources, o ang among kusog, masayang, and please help us, dear God, to be obedient to your guidance. And thank you, Lord. Please use me once again, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to, mga igsoon, revive us again, part number 2. Revive us again. Ngano gani nangayog revival? Now, sergio reason, disobedience. When you adapt or when you do what is wrong, disobedience na. Kay sayop, magyun na mo, disobey ka. So when you disobey, that's the time, mga kaigsunan, nga madawat nimo ang bugti sa disobedience. Unsa man na siya? Kabugaton sa kinabuhi. But that is not what God wanted us to have. He wanted us to be blessed. And that is why, gitudluan ta sa Ginoo, obedience ang agianan. Obedience. Sugod pa na sa sinugdanan. Hangtod karon. Pero, it's an irony, mga igsoon, nga sugod pa sa sinugdanan, ang Ginoo, sige nagtudlo og obedience, ang gibuhat sa tao, disobedience, 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 sigig disobey, hantod karon. Wala hantod karon, nagsigig encourage ang Ginoo, nagsigig tudlo ang Ginoo, mga kaigsunan, nga dili na nato lagi na ipadayon ang disobedience. Para ang atong kinabuhi, revive permi. Di kay kauman, revive us, Lord. Niya pagkauman, tuwa na po dito. And they did evil again. O na, history, mga kaigsunan. So again, in Psalm 85 is a cry for revival. A remembrance of mercy. Kaya ang Ginoo, bisag unsa ta kabadlungon, merciful kaayo. A plea for restoration and a vision of righteousness walking before us. So kani si righteousness walking before us, mga igsoon, ang good news ana, He is with us. Jesus Christ is already with us. Gitagaan nata sa balang Espiritu to guide us. Ang ato na lang is to listen to the still small voice of the Holy Spirit using His Word, mga igsoon, and follow the steps. Follow the steps. So muna, each step nga gi-prepare sa Ginoo, mga igsoon, imo nang sundon, ang nindot ka ang kinabuhi na to. Okay, so remaining 4 points atong isgutan this morning, and we are now in number 4, which is reassurance of peace. Naana ang peace gihatag sa Ginoo nato, especially karon sa church age, mga igsoon, sa dihang gidawat nimo ang balang Espiritu, it is the presence of peace. Kay ang yawa dili gyud kamao mohatag og peace. Only God can give us peace. So, nganong nagkagubot man gihapon ang atong utok, ang atong kinabuhi, nganong gubot man gihapon ni ato ang pinsada. Nga naa naman tay bala ang Espiritu nga mao'y nagdaladala sa kalinaw. Ngano man, ang itudluan man tanon, ang atong kinabuhi, doon na ni siya steering wheel. Naa siya lingkuranan nga mao'y maniobra sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Now, it should be the Lord Jesus Christ naglingkod sa lingkuranan sa driver's seat. Siya dapat ga-drive.
Ang gibuhat nato, ato siyang padaplin, og si self mo'y nag-drive. Nakuha nato mga igsoon. So mao na ang driving nato, wag gyud kalinaw mga igsoon. Hastang mga pasayro. Kay kung mo break ta, lambatanan, inigbulhot, lambatanan. Wag gyud tay klaro mo drive sa atong kinabuhi. Mawiris-wiris nato ang mga kauban nato sa atong kinabuhi, but not God. Mao na ang atong paningkamutan gyud nga ang Ginoo mao gyud molingkod sa driveanan sa atong kinabuhi, so that He can drive our life smoothly and peacefully. Mao na gi-reassure sa Ginoo diri, no, ang kaning sons of Korah reassure sa Ginoo that there is peace. Ay kalinaw. In verse number 8, mga kaigsunan, Psalm 85, verse number 8. Ingon sa Bible, I will hear what God the Lord will speak. For He will speak what? Peace unto His people. And to His saints, but let them not turn again to folly. Ano kabantay mo? Do not let them nga mubalik sila sa ilang pagka-foolish. Mo na nga ayaw nagpulihi ang Ginoo sa lingkuranan. Enough of your own will. Kay basta naa na ang kasuko sa atong kinabuhi, it is us, mga igsoon, nga nag-decide sa atong kinabuhi. Kung naa na si anger, naa na si clamor, naa na si bitterness, tanang fruit of the flesh, manggawas ganina, maunay nakalingkod. Maunay nagbuot sa imong kinabuhi. Maunay ga-drive karon sa imong kinabuhi. Until you will seek that peace again. So kung ibalik na ang kalinaw, ay salamat. Nakalingkod na gyud ang balag espiritu. So ikaw padaplin ka, hinaot pa, dili ka ipadaplin lang, crucify gyud. Are you listening? Galatians 2:20 dapat. Gi-crucify gyud ang imong self with the Lord para si Kristo mo'y manginabuhi sa imong kinabuhi. So mo ni nindot kayo, I will hear. Mo ni ang kanang antidote mga igsoon when there is trouble, you are troubled in your life. Ang antidote, hear what God the Lord will speak. Solusyon, pagsimba. Solusyon, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa puton gani ka, maglagot gani ka, solusyon, paminaw og mensahe. Di ba, tanawa mo na yung pinakalisod ni mo buhaton. Suway ba, maglagot ka, ikaw may nilingkod, si self may nilingkod. Pugsag yun imo ka galingon, nga mo ablikas Bible. Nga mo ampo magkasa, di pa kambasa. Pugsag yun, nga imo nang mabuhat. Di ba? Or i-on imong TV, i-on imong cellphone, pangita ato si pastor nimo. Paminaw mensahe. Mga igsoon, pugsa imong kaugalingon, di ba? That is the hardest thing to do. Sa dihang naglagot ka. Mao na nga, nakalimot ka mga igsoon, nga usa ka adlaw, gitagaan ka sa Ginoo, sa balang espiritu, nga may naghatag og kalinaw sa imong kinabuhi. Joy good na siya. Siya naghatag sa joy, unya pagkahuman, troubled ka, problemado ka, then hear again what God the Lord will speak. Kay nga naman, ang ihatag ra gyud sa Ginoo nato is peace. Peace, mga igsoon. Sa iyang mga saints, apil matani. Pero, mo lagi, ay balik. Pagkabantay mo sa tao, sitag balik. Sa karaan nga mga panghitabo, balik. Karaan nga batasan, balik. Karaan nga mga higala nga nahimo nimo higala sa imong pagkabuang-buang, balik. Ayaw nagbaliki. Padayo na sa pagiglakaw sa Ginoo. Padayo na nga siya mo drive sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Amen? Now, here's the lesson. God's voice brings peace.
But naay rules. Calls for continued obedience. Naay kalinaw mga kaigsuonan. Pero ang gipangayo ra gyud sa Ginoo nato, mapadayunon nga pagtuman. Because when you stop obeying God, ikaw na'y nag-decide, ikaw na'y nagbuot sa imong kinabuhi. Meaning, ikaw na sa'y nag-drive sa imong kinabuhi. Asa man na nimo, ibangga na nimo sa puste mga igsoon. Ibangga na nimo sa puste, ihug na nimo sa kanal. O lisod ka ayo. No? So, anita sa ikalima. Number 5, revelation of righteousness. In verse number 9 to verse number 11, Ingos Bible mga igsoon, surely His salvation is nigh them that fear Him, that glory may dwell in our land. Ang salvation sa Ginoo is nigh them that fear Him. Now, ang question ako mga kaigsuonan, wala pa ba ang kaluwasan? Naana. Gidawat na nato ang kaluwasan. So diri, gisulti pa lang, surely His salvation is nigh them that fear Him. Now karon, are you saved? Amen. Did you fear the Lord? Do you fear Him? Kaya dili pasabot, luwas ka mga igsoon, nagmahinadlukon kas Ginoo. Kaya kung nagmahinadlukon patas Ginoo, di na to siya ipadaplin, Lord, ako na say lingkod, be. Lord, ako na say drive, be. Ang atong kanunay pangutana, driver, asa man tapadong, driver, unsa may atong buhaton, driver, sige ka pangutana. Sige ka pangutana sa Ginoo, Lord, what shall I do? Di ba? Mo yun ay very question nga gihatag ni Apostle Paul sa dihang gibutaan siya sa Ginoo dito sa road to Damascus. Unsa may akong buhaton, Lord? Kinsa man na siya? Si Saul pa iyangan. Kinsa man siya? A person who has the authority to persecute the believers. Nya mao gyud tumong anong niadto siya dito sa padung sa Damascus mga igsoon. To persecute the believers. Pero nakapadayon gyud siya dito mga igsoon nga buta. Nakapadayon siya dito nga way pananaw. Awa mo siya gibutaan sa Ginoo, gisapungan iyang mata. Gisapungan ba? Wala hilabti iyang mata, gisapungan. Mao to pag-ampo na ni kuan ni Ananias, natagak nga mura og scale mga igsoon. Di ba? Wala siya kuhaig kalimutaw. Mao gitoy gingon ni Apostol Paul, unsay akong buhaton? Tanawa, giingnan ba siya sa Ginoo diretso? Wala. Giingnan siya sa Ginoo. Adto sa balay ni Judas paabot si Ananias. Mo na nimo and I will tell you what to do. Obedience usa. Una instruction. Kita. Instruction on the Lord. Dugay kita pasundon oy. Klaruhi sa ko, Lord. Di ta katuman step by step mga igsoon. Gusto nato pakita ko the whole picture. Di ka kung pakita ka the whole picture, di kam dayon. Kay ngon anak kalisod ang buluhaton mga igsoon. But if you're going to follow God piece by piece according as He commanded you every step, imong tumanaw ng Ginoo, you cannot see the part nga so fearful mga igsoon to see. Kaya ang imong gitan-aw ang pag-guide sa Ginoo. There should be a revelation sa imong kinabuhi. Ang kanindot diri kay gi-reveal na ang righteousness and He is with us. We are saved. Ang ato na lang is ipadayon nato ang pagkahadlok sa Ginoo. That glory may dwell in our lands. Mercy, verse number 10, mercy and truth. Tanaw sa diyang mahitabo na mga igsoon nga naa na ang salvation. Tanawa, mercy and truth are met together. Diya pa ay, righteousness and peace have kissed each other. Anak kasuod.
So kani si mercy, si truth, si righteousness, si peace in one person. Now, what kind of person is this? Asa man nimo siya igon para mahimo ni siyang monster again. Asa man nimo igon para mubalik siya sa iyang fully. Lisod kaayo. Kaya nga naman, naa si mercy, no? Nakadawat tag mercy sa Ginoo, pasalamat ta pangigsoon, as sinner as we are, nakadawat ta sa mercy, unya gidawat na to ang truth, nag-abot mga igsoon sa atong kinabuhi. Gipadayon na to, gimaintain na to ang kamatuoran, which is the Word of God. Naa si righteousness and peace. Tanawa na kung sa kanindot ang kinabuhi kung iyon ani mga igsoon. Look at verse number 11. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Kinsa gani ni si Kuan? Kinsa gani ni si truth? I am the way, the truth, and the life. Jesus is the truth. The Bible is the truth. And He is in us, mga kaigsunan. So kita'y nagdaladala na karon sa kamatuoran, mo spring out diri sa kalibutan. Unsa may gipakita ani sa Ginoo? Do not keep the truth for yourself only. Kinanglan i-discipleship ni nato, mga kaigsunan. Ipakatag nato ang kamatuoran. And righteousness will look down from heaven. Nagtanaw ang Ginoo. Jesus Christ is watching us. Diba? Nahuman naman. Ninaog naman siya. Natapos na. Nibalik na siya. And He is praying for us. He is watching from heaven. Muna di kita angay makulbaan ani atong kinabuhi, mga kaigsunan, because God is in control. Jesus is in control. So sa may atong angay buhaton ani, i-maintain na to ang pulong sa Ginoo. Kay mo man ni ang maghatag na to og kanabitong kaisog sa pagpabilin sa kamatuoran. Badlungon man ang atong pagkabakakon, badlungon ang atong pagkamasinaypanon sa pulong sa Ginoo. So kung dili nato ni ipadayon, ato ning hunongon or kanang on and off. Da sundon dili. Da basahon dili, maminahon dili. Madugay dili, maminahon. Masipyat ni gyud dugay. Di nakaganahan maminaw. Pareho na sa kaon, mga igsoon, kung dili ka maintain, dagkong kaon, gamay kaon. Why ka? Dagkong kaon, gamay kaon. Dili maintain ba? Ang dugay, may patso ka, oy. Mawadaan ka gana. Di ba? Mas may patong diyo kaon. Dili magproblema ang imong digestive system. Yung ka nang, gutom kayo, kaya wag yun. Yung pagkaon, ay pagkaon, banati! Kaya mo una-una ba kay basig sunod may kaon, nagtuo ka nga makabenefit imong lawas ana, imo intawong gisilutan mga igsoon ang imuhang lawas ana. Di ba? Dapat kung empty way kaon, gamay na to kanon kay wa na bay sud. O pero mo ba na naons daw? Banat kaon! Limpatso oy. Niya pagkahuman, okay lang magut mata kay nagamit akong nakaon. Di mo guna mo yung sistema sa lawas good. Kung unsay mong gikaon karon, wa na ilabot ugma. Lahi na ba ito ugma? Nakasabot ta mga igsoon. Wala lang banat ka niya gabi pa jud ka imbanat og kaon unya padung ka tog agoy kaluoy sa imuhang imbis mo pahuway ng imong lawas wa na no napakapahuway noon. Nga, madugay, kuha na ka, giurong. Giurong ang kinabuhi. Nang urumon ba? No? Nabiya sila, kuha na, unsay, sa science ba, naa sila reason nganong giurom ang tao.
Pero kita sa mga kuan, mga katiguangan, natug ng gutom. Ni Hawa ang espiritu natabunas kaldero. Mo nang hinaw juga sa imong mga lula, mga lolo. Ay dyan mong tuog nga wa mo'y kaon. No, kay mubiya na inyong kalag. Unya gigutom biya ka. Mga mangukab na sa kaldero. Unya makatabon na. Di na nakabalik. Wala, di ka mo tuog gutom. Unya, ay dyan mong tuog nga busog. Buga ni oy. Kay urumon ka. So, kana tama-tama lang. Mo na ilaha, tama-tama lang. Pero ang Bible, di ganun si Piat eh. Kana mga sulti-sulti diha, pwede ni mo tuhuan, pwede dili. But, when it comes to the Bible, mga igsoon, tuhui yun siya. Tuhui yun eh. Lesson to learn. A poetic vision of divine harmony. Truth and mercy united. Nindot kayo eh. Nindot kay pagkasuwat ba? Unya nindot pa jud kayo sabton. Nindot pa jud kayo i-aplikan. Unya ang pinakanindot pa gyud ani mga kaigsunan, experience nato. Jesus is in us and He promised that He will be with us till the end. Hangtod sa katapusan, ni-promise ang Ginoo, I will not leave you nor forsake you. Nituo ba mo sa iya gi-promise nga tinuod nga di siya mo biya? Ano kung biyaan ka na putol imong kaluwasan? Gipuy-an naman ta mga igsoon. Gipuy-an na ta. Bisa pang gipulan ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay grabe ning maintenance ang Kristohanong kinabuhi oy. Di ta pwede magdumot. Di ta pwede kanang tuman kasuko. Daghan na di pwede oy. Pero wag gini mo gitan-aw dito nga dapat magmalipayon ka, dapat malinawon ka, dapat di ba naman ay ganahan nato? Pero ang imuhang kuan katong opposite sa kalinaw, kasuko. Grabe ng Kristohano, di na gyud ta pwede masuko gyud. O di opposite na sa kalinaw. Di ba? Masuko ta nga, grabe ang Bible, kinahanglan gyud ta mo pasaylo. Unya kabugas kasing-kasing anang magdumot. Kanang di ka mo pasaylo, kabugat anak mga kaigsoon, di jud ka ganahag kalinaw eh. Di ka ganahag hapsay nga kinabuhi. Alright? So, let's go to number 6. Rain of blessing. Rain of blessing. Kanindot na ning uwanan ka sa panalangin? Showers of blessing. Showers of blessing we need. Do you need the showers of blessing? Nanas Ginoo mga igsoon. Wag yung shower gikan sa ubos. Kanang tubig magikan na sa ubos, nibusagak mga igsoon, padung na baha, gikan na, di ba lagom kan tubig. Nagikan sa mga sewer, no? Nibalik ba? Gisud na dito, huwag na gibalik, gisuka mga igsoon. Mo'y nagbaha, leptospirosis. Pero ang kanang tubig gikan sa langit, pwede ka magbukas baba ni mo god. Pwede mo tunlon. O, di ba? Pero kanang gikan sa ilawom yuta, niya na, mga ka. Malumos ka sa lapok. Rain of blessing. Verse 12. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, the Lord shall give that which is what? Good. And our land shall yield her increase. It is God that will give what is good. So, siya ba atong gipadulan? Siya ba atong gipaminaw? Siya ba atong gisaligan? Siya ba atong gisunod? Kay kung siya, then what you have today must be good. Good things makes a person good. The reason nga nung bad ang mga tao, mga igsoon, because what they have are bad things. Bad experiences, bad influence, bad friends,
no? Bad surroundings, bad ang gipananaw, mga inputs, puros bad, negativity, amo na equals bad person. Pero kung ang imong gidawat mga igsoon gikan si Ginoo, unsay ihatag? He shall give that which is good. So mailan ang tao kung kinsa iyang gipaminaw. Mailan ang tao kung kinsa iyang gikuyugan. Sa iyahang pagkatao, kinsa siya. So mailan man nato unsa ning bad. No, when you look at a person, when you listen to a person, when you encounter a person who is bad, imo ba siyang ma-detect? Diba? Nga naman. Ngayon sa usahan ng pag-detect, kung ano pastor, dagang patik, pastor. Oh, grabe patik. Dito ra basta lisay, naigiluwas pertin daghana, dagang kay patik. Pero, siya mo'y nakaangkon og heart to help those who are in need at that particular time. So na good side. Bisan mga kaigsunan, puno spot patik. May laman na to sa iyang inistoryahan. Nabugoy gud siya. Pero na-mislead lang. Sa tinuod, ang iyang kasing-kasing nindot. Kaya wa magyud niya pasag ditong nalimad ka, usa ka kamot gigamit, bata o. Unya pila ka buok silingan niya iyang giluwas. Unya ako na-imagine ba? Wa na to siya pili. Tingali kitong uban na to, sige itong panaway niya. Diba? Ang dili ra guilty ato kitong bata. Kaya o pag ito ka panaway niya. Kaya kung imo siyang tanawon, murag salawayon gud siya og kuan. Pero if we are going to judge a person according to its cover, wa na to gibasa ang content. Amo na ma-misjudge na to. Muna kita gitan-aw ta sa Ginoo mga kaigsuonan as a person who needs help. Amen. A person who needs mercy. A person who needs love. Question. We are now the bearer of God's mercy. We are now the bearer of God's love. How do we look at people? Are we looking at people that they need love? They need mercy. They need God's grace. Or we look at them, bahisa ni nila, maldituha ni nila. Lahi man ang tanaw sa Ginoo. Di ba no? Questionable ni atong kinabuhi. Oy. Wa man ta kasunod. Mao na nga, wa may uwan sa panalangin, Lord. Uwanan ka sa panalangin, nga lahi man ang dagan sa imong utok. Lahi ang dagan sa imong utok. Ang Ginoo gitagaan ka good, pero nganong di man good imong gihatag sa uban. Now, do you believe that God has given you what is good already? Yes. Salvation is the best. Why can't you give it? Ngano ang mahatag nato sa tao hatred man. Ngano ang mahatag nato sa tao kanang imo man siyang ilaron, imo man siyang pasakitan, imo man siyang kanang likayan. Kang gihatag sa Ginoo nimo salvation. Napa ba mas good ana? Wala na. Mauna nga ang land wala naka-yield og increase. Because when God gave us what is good, wala na ito i-share. Wala sa atong kinabuhi, mga igsoon, na ikalisod. Pero kung ato yung sundon ang Ginoo, and then God, when God give us what is good, unya atong nahimo tang channel of that blessing, mga igsoon, awa na-increase, uy. Makaingon yung tag shower of blessing yun. Tempa, kasunod mo? Ay mo si kagool diya. Ayaw magkuhan. Mauwan na lagi ta pohon, panalangin. Uy, susiha sa naoy, anong way uwan? Dili kami si kaghandom o pangandoy mga kaigsunan. Abot ra lagi ato na po ni sunod.
Uy, narabay panulti. Sige, inyo pa karon. Sunod inyo gihapon. Sige, inyo na natalan. Kaya huwag yun iabot sa imo. Kaya mong sunod, anak, something must be wrong. Nganong wa ni abot? Mas may pa magparcel kay imo pang ilocate. Asa na ni akong parcel dapit? Uy, ni gawas na sa China. Gideliver na. O, naanas Mandawi. Uy, naanas sa kuan. O, niya pagkaman, o pagtanaw sunod, uy, return to sender na. Gibalik na. Kay tapulan ang nakakuha nga. Tig-deliver. Paita. Imo pa ilocate. In-order na nimo mga igsoon. No, kumusta man atong kinabuhi ron? Ha? Naabatay monitoring? Ato sa ni monitor, oy. Ngano kang may uwan? No? What is wrong? Ngano kang wa niabot ang parcel? Asa na to dapit? So naa kay matan-awan o kani. Ngano wa man niabot ang uwan? There must be something na angay nimong i-learn. Alright? So, lesson. Restoration leads to abundance. Spiritual and physical. Maybe, nagpabilin ang guba. Maybe, nagpabilin mga kaigsunan nga ikay naglingkod sa lingkuranan sa pag-drive sa imong kinabuhi. You need to restore your life. And only God can do that. Renewal of spirit, mga igsoon. Renewal. Damay-damay na. When your spiritual life is renewed, your physical life, of course, madana siya. And you are happy, you are active, you are positive, and you are a blessing. So, tiyanta mo mga igsoon, kanang money, mo na siya pinaka-list nga pwede ka mahimong panalangin. Because everybody can give. Everybody can share. No? Any amount. But not everybody can share kindness. Not everybody can share love. Not everybody can share mercy. Mo na pinakagamay, kwarta mga igsoon. Kay mo na pinaka-common nga pwede matabang sa tao. Di ba? Naiuban nga man, luya naman. Oh, way gugma. Oh, no, na, palayo kay tigawan mo, blingit kika. Oh. Way gugma, para lang muhawa. Pero kung gugma pati imong gihatag, tigaasam ka dong. Ganong wala ni may imong kinabuhi. And you are ready to rescue. Kung ibutan na to, ikay nagkupot og milyones diha. Gitouch kas Ginoo na ibata, bulingit guys tanan. What can you do? What can you do? Di mo mangandoy, mauwanan mo mga igsoon? Para makashare ka sa uwan nga gihatag sa Ginoo nimo? Mo nagingon diri kaning restoration, na restore ta, na bless ta mga igsoon, na kwanta na enrich ta. It leads to abundance, na enrich na ta. Dapat gikan sa tong spirituhanong kinabuhi, mulusot na dito sa atong physical action mga igsoon. Ma-share na to. Mo na nakanindot. So, rain of blessing, we can share it. Kung ikaw mismo na uwanan ka. Lastly, ikapito, road of righteousness. Road of righteousness. In verse number 13, in God's Bible, righteousness shall go before him and shall set us in the way of his steps. Nag-una, kinsa man ni si righteousness? Jesus Christ, mga kaigsunan. Siya'y mo guide na to, nag-una siya mo'y magpawahi, mura siya og kanang captain ba? Di ba? Ang captain, pag mo attack na, mo'y mo una. Niya pagkahuman, mingon na siya, mando na siya. Oh, okay, safe. Pawahi na siya. Bantayan niya. Ingana ba? Ingana ang Ginoo, mga kaigsunan. If He is the captain of our soul. So mo na ka, ang kaning atong gisubay is the road of righteousness. If
ang Ginoo atong gisunod. Pero kung di ta mosunod sa Ginoo, ay road of wilderness. Perting lisura, perting kapuya, perting sakitas kinabuhi. Na God's righteousness prepares the path for His people. His righteousness, mga kaigsunan, maunay atong ikinabuhi, maunay atong dadon-dadon. Kay kung naa nato ang righteousness sa Ginoo, gidaladala nato sure, nagtunog gyud ta sa pathway nga gi-prepare sa Ginoo para nato. Pero kung ang righteousness sa Ginoo ato na ipadaplin, ato na isalikway mga igsoon, kay imo jo ipasulabi na imong kaugalingon, lagod ko kuron suko, ginabtan bitaw ko, na ang righteousness sa Ginoo imong gibilin mga igsoon, tanawa asa na imong lakang diha. Asa na padung imong kinabuhi. Unsa nga road ang imong gisubay? The best road to travel mga igsoon is the road of righteousness. Importante kayo that it is the righteousness of God nga mao'y nag-set sa imong mga step. Mo naging sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ordered by the Lord. Step 1, step 2, step 3, ang ato gano'n. Say step 10, step 4, step 5, step 10 ba unsa? Step 6, step 7, ayaw pagdali. Ayaw pagdali ba? Di ba? Kaya dili ka reincarnation. You are a new creation. You start from zero. No? So you started from nothing. Giusab ka sa Ginoo, gibag-o ka. Bag-o na ka. So, diri. Ingon pa sa Bible, ayaw tagaig milk sa. Ipahigop kag sabaw. Asang karni, ani? Sabaw sa lagi. Higop sa sabaw. Di kayo pagkanog karni ng way kaon, pila ka adlaw? Sabaw lang, sabaw. Wala kita, muratag skin sa oy, ngita ditag karni. Murag kompletong ngipon ba? Wa pa kay ngipon sa pagtuo? Kapunga-punga ka. Okay? In closing, may we, like Israel, remember His mercy, seek His revival, and walk in His righteousness. Bisan to, ningon na kagahi ang sa mga Israelites, mga igsoon, at least, nibalik sila ba? No? Makaingon ta nga, grabe sila resilient sa pagbalik. They did evil, they call upon the Lord. So, they did evil again, they call upon the Lord. May manala kayo mo balik kung tawag is Ginoo ba? Kaysa mga Gentiles, mga kaigsunan, nga sa dihan nga nakadawat og mercy sa Ginoo, nibalik sa kalibutan, wala nibalik. They became more than infidel. Nibalik, di sa ito na, imbis nagtungtong na to sa lapok, nisaom na gyud sa lapok. Yan, nadugay ito anas, kumunoy. Disuyop na, di na gyud kagawas. Anak mo na, sige tagpanaway sa mga Hudiyo, gahiagoan ng mga Hudiyo, at least kamao mo balik. Diba? Pero kani mga Gentile, mga igsoon nga napiksan ras panalangin sa kaluwasan, kung makasa, wagas, murag skinsa. No, mo pa'y mutalikod sa Ginoo. No, murag kag ningon ba nga, I don't need you, it is you who needed me. Kuyawa. Kung muhawa ako, kinsa may mulakaw gwali. Kuyawa ni mo, mura magkag nakautag kabubuto ng Ginoo, tungod kay nilakaw ka? Niwali ka? Nibasa kag Bible, nakautag kabubuto ng Ginoo? Mga igsoon, bisan pag pilay makuha nimo o imuho ni tanang itibok kalibutan, di na kabayad. Di na kabayad sa kaluwasan, mga kaigsunan. So ato ning hunaw-naon gyud kanunay, Lord, ako usa ka makasasala, bungar ako sa imong mercy, tuguti Lord, nga kaning mercy nga ako nadawat nimo, ako ning ipasa ngadto sa uban. Ako ning ipasundayag ngadto sa uban. Para magpabilin ang revival.
para makalakaw ta diha sa pagkamatarong sa Ginoo. Nindot ang kinabuhi mga igsoon sa Kristohanon. It is promising. Amen? So pasalamat ta para di na ta magsigsinggit, revive us again. Pero may na lagi kay revive us again. Mao na again mga kaigsunan kay mo lagi balik. Balik. No? Dili ta manaway kay nahimo man ta nakaabot man ang kaluwasan karon. Di mo no? Unya kani panahon pa man ni sa Old Testament. Ang Book of Psalms history man ni. Pero naabot man dito sa mga apostles, naabot man nakalusot man. Sentod gahi kay sila nakalusot man. Naabtan pa man tas mercy sa Ginoo. O manakaton tan-awon mga igsoon kaning atoa. Kumusta ni atong gahi ba ni o humok ba ni? Ato ni ipasusi mga kaigsunan. No, na ba may martilyo sa inyo? Taguin na sa toolbox kung wala na gigamit. Kay makadisgrasya. Tistingan nato ni atong kaugalingon sa pag-obey. May bawaan man nimo gahi ka go o dili. Kay gahi ka patumanon. Obedience mga igsoon, obedience. When you are hard-headed, you cannot obey. So dili na kinahanglan dukdukon nimong martilyo gahi pa na imong o di. Obedience lang. When it's so easy for you to obey, it means dili ka gahigo. So praise God for the revival, automatic revival. No, maglakaw na gyud ta sa iyahang pagkamatarong. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us another message, Lord, to ponder. And I pray that you will bless each and every one, dear God, sa pagpadayon gyud sa pagpaminaw, pagtuon sa imong pulong, Lord, nga maoy maggiya namo sa paglakaw sa imong pagkamatarong. Salamat kay Lord sa balang espiritu nga maoy silyo sa among kaluwasan, and at the same time maoy mutudlo namo sa pagpasabot sa imong mga pulong, Lord, so that we could really walk in the path of righteousness. Salamat kay Lord, and all the glory and honor we give it back to you. In Jesus' name we pray. Amen.